Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating Sunday service. At para po sa ating pasimula, inaanyaw po ang lahat na tumayo upang umawit at magpuri sa ating Panginoon. Awitin po natin ang ating opening song, The More I See You. Nalinisin niyo po ang puso ng bawat isa at kayo ang mauna sa aming gawain. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Para po sa ating scripture reading, mga awit 101-2, tayo po ay sabay-sabay na magbasa. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may gawa. Amen. Awitin po natin ang dakila kay Yahweh.
Sundin po natin ang walang mahirap sa iyo. Yes.
Maraming salamat po sa umaga pong ito. Tunay nga pong wala pong mahirap sa iyo, Ama. Ikaw yung Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy na maranasan po namin ang iyong presensya, ang iyong pagkilos sa umaga pong ito, Panginoon. Dadalangin ko po sa mga kapatiran po, Panginoon, na papunta pa lamang, ingatan niyo po sila na makarating po na safe sa lugarin pong ito. At dinadalangin ko rin po kung sino man, Panginoon, ang merong karamdaman sa mga oras po na ito. Ikaw po yung aming dakilang manggagamot na kaya pong pagalingin anumang uri ng karamdaman meron po kami. Ito man po ay physical, ito man po ay emotional, ito man po ay mental o higit lalo, Panginoon, ito man po ay spiritual. Idinadalangin ko, Panginoon, kung meron man pinanghihinaan, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, patuloy niyo po, Panginoon, na kami ay palakasin ang aming pagtitiwala at pananampalataya po sa inyo. Patuloy, Lord, ang iyong mga salita ang laging magpaalala po sa amin na ikaw yung Diyos na makapangyarihan na kayang kumontrol ng lahat sa aming pong buhay. Sa umaga pong ito, Panginoon, kung sino man po yung nagkaroon, Panginoon, ng birthday, Panginoon, or anniversary, wedding anniversary, dinideclare ko po, Panginoon, ang pagpapala sa kanila pong pagsasama, Panginoon, ang mag-asawa, ang pagtagumpayan, anuman po, uri, Panginoon, ang mga problema na nararanasan, Panginoon, na ikaw po yung sentro ng kanilang relasyon. Sa mga may kaarawan sa buwan po na ito, pagpalain niyo po sila, gamitin ang kanila pong buhay, mighty and effectively, Lord, at patuloy kang kumilos, Panginoon, na lumalim sila sa kanilang pananampalataya. Bless them abundantly, Panginoon. And Lord, sa umaga pong ito, ang bawat sulok ng iglesyang ito, Panginoon, patuloy na ang iyong presensya, ang paglukop ng iyong banal mong dugo, ng iyong banal mong spirito, ang maranasan po namin. Dinadalangin din po namin ang pamilya po ng Pastor Manny Castro, na ngayon po ay ililibing na po ang kanya pong uncle, Panginoon, kasama po niya ang kanya pong aking pong biyanan, mga kapatid po niya, Panginoon, galing Pampanga, Lord. Dinideclare ko rin po, Panginoon, ang pag-comfort niyo po sa kanilang buong pamilya, sa family Castro, Panginoon, na ngayon po ay nasa Quezon City ngayon, sa Vicente, from Pampanga to Vicente, Quezon City, Lord. Patuloy na pag-iingat sa kanyang pagmamaneho, patuloy, Lord, na pag-comfort sa buong family, pag-provision, Panginoon, sa kanya pong uncle, Panginoon, na ngayon nga po ay ililibing na. Lord, patuloy na dalangin ko po ang pagkilos niyo po sa bawat pamilya po nila, ang kanyang mga auntie, kanyang pong aking pong biyanan, patuloy na, Lord, ikaw po yung mag-comfort po sa kanila. Lord, sa umaga pong ito, mula po sa aming pong praise and worship, and Lord, sa aming pong speaker, itago niyo po siya sa iyong likuran. Ikaw lamang, Panginoon, na mangusap sa umaga pong ito sa pamagitan po ng iyong mga salita. Ama, tunay nga po kulang pa ang aming buhay sa paglilingkod po sa inyo, sa kabutihan at katapatan po ninyo sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong pong papuri, pagluwalhati, marapat lamang na ikaw ay sambahin, Panginoon, sa umaga po ito. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat po na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Maraming salamat po. Welcome po muli sa ating lahat, and welcome din po sa ating Attorney Lea Apostol na kasama po natin ngayong umaga. Welcome po, Attorney. At dako na po tayo sa ating mga announcement. IRM San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. In preparation for our church anniversary, we will have our one-day salary pledge, an act of thanksgiving and opportunity to honor God by giving one day's income as a love offering for His work in our church. Harvest Day, April 13 onwards. So, ngayon po ang ating Harvest Day para po dito sa ating one-day salary pledge. Ito naman po ang ating Holy Week schedule, 7 last word, April 16, 6 p.m. Yan po ating po mga speaker, Myla Castro, Jasmine Borbon, Cristito Barza, Pastor Manny Castro, Leonis Santos, Susan Lozada, and Reynan Lozada. Para naman po sa ating worship leader, Sister Mary Joy Tuquero, Asher Brother Boy Adriana. Special number po ay Kids and Youth. Easter Sunday service, He is risen, April 25 a.m.
Ating pong speaker, ating Pastor Manny Castro. Worship leader, Sister Mary Joy Toquero. Tithes and offering encouragement, Brother Ray Acosta. Ating pong usher, Brother Ray Lazada. Para naman po sa ating flower sponsor, Sister Linda Trinidad. Para po sa dadating na Thursday, wala po muna tayong midweek service sa April 17 at ito po ay magre-resume sa April 24. Para naman po sa ating church anniversary, Passion for God, Compassion for People, 22nd anniversary, April 27, 2025 at 3 p.m. National YMO Conference, May 24, 2025, Saturday, ito po ay sa IRM Ministry Cathedral. Ang ating pong registration fee ay 500 per head with lunch. Para po sa mga iba pang katanungan para dito, makikita po ito sa National YMO FB page. Para po sa ating gawain ay commission, every Saturday po ito at 8 a.m. Meron po tayo dito Kids Saturday class at pagkatapos po ay Adult Worship Service. Ayan po. IRM Redeemer Master Evangelical Church, Aita Community, Barangay San Rafael Mission Point. Join us in making a difference through our mission for the Aita community, whether through giving our participation, your support brings hope and transformation as we bless others. God's abundant blessing will overflow into our lives. Be a blessing today. Together we can change our lives. So, iniimbitahan po ang lahat na magkaisa po dito para sa ating gawain. Yun, kung hindi po kayo busy ng Saturday, pwede po kayong sumama. At kung meron po kayong gustong ibigay na blessing para sa ating Aita Community Mission, nandiyan po ang ating GCash number. Kindly send na lang po. Downwatch Prayer Gathering, May 3, 5 a.m. Despedida program for Pastor and Pastora, April 19, 8 a.m. sa Rancho Luisito po. Ang reg fee po natin ay 200. Para po sa mga gusto pa pong sumama, nandun po yung ating list sa GC ng family. Pwede lang po tayo doon mag-send ng ating mga names. At para po sa reg fee, ito po ay 200 pesos. Thank you for the flower sponsor, Sister Leonie Santos and family. Para naman po sa ating God's message, natawagan ko po ang ating Pastora Myla Castro. Good morning po sa ating pong lahat. God is good. And all the time? Yan, magandang umaga po. Una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Pagkatapos ko po sa IRM Commonwealth ng last Sunday, ito na po, ay naandito naman ako para po magbahagi po ng iyong salita. Sapagkat ako po ay inatasan ng Pastor Manny na mula ng Huwebes, Sabado, hanggang Linggo, ako po muna nag-take over dahil umuwi po siya ng Pampanga. At una ay ang aking pong biyanan ay sinundo. Pangalawa, nagkaroon na rin po ng meeting from District Pampanga, kasi po ay hindi naman po lingid sa inyong kaalaman ay kami po ay madidestino na sa IRM Pandakaki, Pampanga. Kanya po tinawagan na po siya District Superintendent po ng Pampanga na siya po ay dumalo sa meeting po roon. Tapos pagkatapos po noon ay dumiretso naman sa Patay, dahil ngayon nga po ang libing ng kanyang angkel. Kasama po yung aking mga hipag at bayaw at biyanan. So, purihin po ang Panginoon sa kalakasan na patuloy po niya pinagkakaloob sa akin, kung magampanan ang ministeryo po na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay mag-aaral po ng salita po ng Panginoon dito po sa Galatia 5, 13 hanggang 14. Bilang paggalang po, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong basahin ang salita po ng Panginoon. Dito na lamang po at sa flash po, sa PowerPoint, ay naka-open na rin po, yung ating pong mga verse. Okay.
Okay, sige po, sabay-sabay po natin basahin. Ano po sabi po dito, mga kapatid? Tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanais ng laman. Sa halip, magmahalan kayo at magtulungan sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tayo po yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito, sa pagkakataon na ako po ay magamit po ang aking buhay. Salamat po, Ama. Patuloy, Lord, tago niyo po ko sa iyong likuran. Hindi po ang aking kahinaan na makita, Panginoon, kundi ikaw lamang, O Diyos, ang makita po sa aking buhay. Mangusap po kayo, Panginoon, sa umaga pong ito, magpakilala, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita at ang bawat pagbigkas ng aking bibig ay ikaw, Panginoon, na mangusap sa puso ng aking mga kapatid na naandito ngayong umaga. Salamat po sa iyo po pinagkakatiwala at anumang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus ay winawasa ko po. Salamat, Ama, sa iyo pong papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Wala rin po ang ating pong ang ating pong chairman, tsaka po ang ating pong auditor, ang Ate Susan. Ang chairman po ay saan ba sila? Sa Davao, ano? O Cebu? Romblon. Ano ba yan? Cebu, ano? Ay, di ba? Oo. Visayas. Tapos, si Ate Susan naman, Bicol. Ano po? So, wala po sila ngayon, umaga. Sige po, tayo po mag-aaral muli na ating salita ng Panginoon. Pinamagatan ko po itong paglilingkod. Marami po ang naniniwala na pare-pareho lamang ang paglilingkod na ginagawa po nating mga tao. At ayon sa kanila, ang lahat ng mga ito ay tinatanggap at mahalaga sa paningin ng Diyos. Lahat kaya ng paglilingkod ay tinatanggap ng Diyos. Sa katotohanan, hindi man basahin ang Biblia masyadong illogical na sabihin lahat ng uri ng paglilingkod ay tinatanggap ng Diyos. Sa paningin nating mga tao, ang inaakala nating tama o matuwid ay maaaring hindi matuwid sa paningin ng Diyos. Maraming paggawa ang ginagawa ang mga tao na sadyang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At kung hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos, nangangahulugan po na ito ay hindi kailanman tinatanggap ng Diyos. Hindi lahat ng naglilingkod sa Diyos ay kaligtasan ang hinahanap. Mayroong ilan na ang layunin ay magtamo ng pakinabang lamang. Nagturo din ang ating Panginoong Jesus, kung inyo po sa ating pong Biblia, alam ko po lahat po tayo ay nagbabasa ng Biblia. Ang ating pong Panginoong Jesus ay, nung siya po'y naging tao, hindi lamang sa kanyang mga alagad, kundi sa mga tao, ay ginabitan niya ng mga talinghaga upang sila'y makakilala at mapalapit sa Diyos. Makikita rin po natin bago itakda ang pagpapapako sa krus ng ating pong Panginoon, malapit na naman ang Semana Santa. Pwede ko po bang itapat ito sa akin? Ang init. At ako po'y naka-blazer. Okay, makikita pong bago itakda ang pagpapako sa krus. Malapit na ang Holy Week. Diba? 16 hanggang 16 na lang ang pasok. 17, 18, wala na kaming pasok niyan kasi holiday na yan. Pagdating ng 19, magsuswimming yata kami. Sapagkat yan daw ay birthday ng nanay yon eh. Woo! Birthday ni nanay. Debut. Plus may despedida sa amin. Salamat sa Panginoon. At yan nga, pagdating naman ng linggo, yun yung tinatawag na sunrise worship. Actually, buhay naman mo ang Panginoon eh. Isang beses nang namatay ang ating Panginoon. Pero dito po, sa ating pong pag-aaralan, sa John 13, sabi po dito, makikitang bago itakda po ang pagpapako sa krus na ating Panginoong Hesus, ay hinugasan pa niya ng paa ang kanyang mga alagad. Tanda ng paglilingkod na may
pagmamahal at pagpapakumbaba. So doon pa lang, tingnan natin yung picture. Doon pa lang nakita po natin kung paano naglingkod ang Panginoon noong time po na naandito siya sa lupa. Amen po ba? Amen. Imagine niyo siya pinagugas ng paa po ng kanyang mga alagad. Nagturo din siya sa mga tao. Maraming halimbawa at karakter po sa Biblia na nagpapakita na malaking puso sa paglilingkod katulad na lamang ni Stephen o Esteban. Alam niyo po, na-amaze po ako dito kay Esteban. Grabe talaga yung ginawa niya. At yan nga po, ay makikita po natin sa gawa. Pinakilala po sa gawa sa 5, ang isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. At kapansin-pansin po na may mga tapat na mananampalataya na ang pag-ibig at paninindigan sa Panginoon ay nagliliwanag. Kaya nakikita po ng mga tao sa kanyang paligid at ganito nga po si Esteban. Alam niyo po, walang nakatala tungkol sa personal na buhay po ni Esteban sa Biblia, tungkol sa kanyang mga magulang, kapatid, o nagkaroon ba siya ng asawa at anak. Gayon pa man, tapat siya kahit pa nahaharap sa tiyak na kamatayan. At ito nga po, panoorin po natin yung di naman po mahaba yung video, isang maiksing clip tungkol sa buhay po ni Esteban at ano po yung nangyari po sa kanya. Pwede po natin patayin yung ilaw. Salamat po. Be baptized in the name of Jesus Christ. You can all be baptized for the forgiveness of your sins. He was crucified, but he rose from the dead. Impossible. Don't listen to him. Why do you resist Jesus? He is your Savior. The way to everlasting life. Jesus is dead. And you will go the same way. Blasphemer! No! Jesus is alive. They tried to kill him, but they failed. He is a true prophet. I'm a Messiah. What do you know about prophets? Your prophet put himself above the law. This boy knows nothing. I know the scriptures. Really? And you know Deuteronomy. Because he sought to entice you away from the Lord your God. Your hand shall be the first against him, and you shall stone him with stones until he dies. I see the heavens open. The Son of Man standing at the right hand of God. Okay, sige po, buksan na po natin yung ating ilaw. Salamat po. Makita po natin yung nangyari po kay Esteban. Isa po si Esteban sa 7 lalaki na napili po upang maging responsable sa pagbabahagi po ng mga pagkain para sa mga balo. Sa unang iglesia, matapos magkaroon ng alitan,
at kinailangan ng mga apostol ng tulong. Si Esteban po ay pinagpala ng Diyos at pinagkalooban ng kapangyarihan. Kaya nakakagawa siya ng kababalaghan at himala sa harapan po ng madla. Nagkaroon man ng mga alitan, hindi kayang tapatan ng mga taong nakipagtalo sa kanya ang karunungan, kaloob sa kanya ng Espiritu Santo. Kaya naman, inakusahan na lamang nila si Esteban na isang lapastangan sa Diyos at ipinahuli. Hindi po inisip ni Esteban ang kanyang buhay sa lupa. Sa halip, nanindigan siya para kay Jesus. At kahit ano pa ang maging kapalit, pinagkalooban siya ng Diyos ng kakayahan na magsalita na may katapangan. Nakita niyo po kanina, doon sa video, totoo po yun, may katapangan, na mag-akusa laban sa Israel, sa kanilang pagkukulang. Nakilalanin si Jesus bilang kanilang Mesiyas. Itinanggi at pinatay siya katulad ng kanilang pagpatay sa Zacarias, sa iba pang mga propeta at sa mga tapat na lingkod ng kanilang henerasyon. Pagsasakdal laban sa Israel ang mga pananalita ni Esteban dahil sa kanilang pagkukulang bilang piniling bayan ng Diyos. Pinagkalooban ng kautusan ng mga banal na bagay at pangako para sa isang Mesiyas. Hindi tinanggap ng mga Hudyo ang mga paratang na ito, bagamat totoo. At mga kapatid, hindi inisip po ni Esteban ang kanya pong buhay sa lupa. Sa halip nanindigan siya kahit ano pa ang maging kapalit. At siya pinagkalooban siya ng Diyos ng kakayahang magsalita. Sabi ko nga po kanina, naandun po yung kanya pong katapangan. At sa buong talumpati po ni Esteban, paulit-ulit niyang ipinaalala ang kanilang patuloy na pagsuway at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa kabila ng kabutihan ng Diyos na kanilang nasaksihan, pinaratangan niya sila sa nilang pagkukulang sa kasaysayan na hindi nila ikinatuwa hanggang sa ayaw na nilang makakarinig ng kahit ano pa. Yan, makikita po natin yung mga picture, At ito nga po, puspos po ng Espiritu Santo si Esteban. At alam niyo po, nung time po na siya po ay binato, ano pong ginawa niya? O ano yung nakita niya? Tumingala siya sa langit at nakita niya ang kalwalatian po ng Diyos. At si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos at sinabi niya, tignan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Sa Colossus 3, verse 2 to 3, patungkol po sa buhay ni Esteban, naaangkop po ang talata sa lahat po ng mananampalataya. At ang mga bagay na panlangit, ang isaisip po nating lahat. Hindi ang mga bagay na panlupa. Kasi alam naman po nating temporary po ang lahat po na nandito. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago na sa Diyos kasama ni Kristo. Ano po ibig sabihin nito? Mula po nang tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, tayo po ay isa ng bagong nilalang. Ang lumang pagkatao ay wala na, tayo ay bago na. Amen po ba doon? Amen? Lahat po ba tumanggap na sa Panginoon? Amen. Alam na po natin, yung kaligtasan, yung salvation, kahapon nasa Aita po kami, Aita Mission, At paulit-ulit po natin nire-remind ang mga Aita community about salvation para maging maliwanag po sa kanila ang tungkol sa kaligtasan at yung tinanggap po nilang kaligtasan. Mga kapatid, ang buhay po ni Esteban, maging ang kanyang kamatayan, ay dapat na maging halimbawa kung paano dapat sikaping mamuhay ng mga mananampalataya, naninindigan sa pananampalataya kay Kristo, kahit na po maharap sa kamatayan. Tapat sa pangalan na Ebanghelyo na may katapangan, may sapat na kaalaman sa katotohanan ng Diyos at handang magpagamit sa Panginoon para sa kanyang plano at layunin. Nananatiling isang ilaw ang patotoo po ni Esteban sa ligaw at madilim na mundo at naglalaman na rin ng tamang kasaysayan ng lahi po ni Abraham. Sa unang Korinto po, 12 verse 27 to 28, ano po sabi dito?
Mga kapatid, basahin nga po natin sabay-sabay. Kayo nga ang katawan ni Kristo at ang bawat isa ay bahagi nito at itinilaga ng Diyos ang ilan sa iglesia. Una ay ang mga apostol, pangalawa ang mga propeta at pangatlo ang mga guro. Kasunod nito ang mga gumagawa ng himala, pagkatapos ay mga kaloob na pagpapagaling at saka ang pagtulong. Inilagay din ang pamamahala at ang iba't ibang uri ng mukha. Ito po yung mababasa po natin sa Korinto 12:27 to 28. Tayo po ay katawan, bilang katawan po ni Kristo, ano po tayo pong lahat. Lahat tayo ay may kanya-kanyang tungkulin. Amen po ba? Say amen. Amen. Lahat po tayo may kakayahan. Amen po ba? May kakayahan, may talent. Lahat tayo may talent, iba't ibang talento po. Pag pinagsama-sama po yan, ako, napakadaming ang dami pong talent na lalabas. Lahat tayo ay may kakayahan at likas na kahusayan upang makapaglingkod ayon po sa layunin ng Diyos at sa buhay po natin. At makikita po natin sa halimbawa pong ipinakita ni Esteban sa sinaunang iglesia, paano nga po ba tayo dapat na maglingkod? Dito po tayo sa points, po. So lahat po tayo ay may kakayahan at likas na kahusayan upang makapaglingkod ayon sa layunin ng Diyos sa buhay po natin. At sa halimbawa pong ipinakita ni Esteban, tignan po nga natin paano po ba ang maglingkod. Una po, maglingkod ng may pagpapakumbaba. Sabihin nga po natin, maglingkod ng may pagpapakumbaba. Ang bawat Kristiyano po ay tinawag upang maging tagasunod po ni Jesus. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Ang bawat sumusunod po kay Jesus ay dapat tumulad sa Kanya. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Tinawag po tayo upang tularan ang halimbawa ni Jesus. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Binigyan tayo ni Jesus na isang halimbawang dapat tularan. Yun po yung pagpapakumbaba at ang maglingkod. Makita po natin po yung kanina sa picture, hinugasan niya pa, yung paa ng kanyang mga alagad. At nakita din po natin na nagtuturo po siya. Hinubad po ng Panginoong Hesus ang mga katangiang pagka-Diyos. Kasi Diyos nga siya, di ba? Makapangyarihan. Pero hindi po yun yung tinignan niya. Hinubad ng Panginoong Hesus ang katangiang pagka-Diyos. Nagkatawang tao, Nagkatawang tao po siya at namuhay bilang alipin, servant. Tinanggap ni Jesus ang pagiging lingkod sa paningin ng Diyos at ng tao at si Jesus ay naglingkod at sumunod sa kalooban ng Ama habang buhay hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Amen? Kaya nga, ngayon, madalas naalala natin ng time na, di ba, pagka Holy Week, kaya na, nagme-meditate na, medyo holy na naman mga tao, talagang kung ano-ano na po yung way na ginagawa po natin, Pero, ang paglilingkod, everyday po yan. Hindi lang po ngayon na Semana Santa, talaga ibibigay natin yung oras natin sa Panginoon. Hindi po. Ang Panginoon po, habang buhay hanggang sa kanyang kamatayan sa krus, sumunod po siya sa tawag po ng Panginoon, ng kanyang Ama. Ang pagpapakumbaba na naayon sa Biblia ay hindi lamang kinakailangan para makapasok sa kaharian. Kinakailangan din ito upang maging dakila sa kaharian ng Diyos. Sa Mateo 20 verse 26 to 27, si Jesus ang ating modelo. Siya ang modelo po natin kung paano hindi siya dumating para paglingkuran, kundi para maglingkod. Amen? Ganun din po tayo. Hindi po para tayo yung paglingkuran, kundi tayo po ay dapat na maglingkod. Dapat din natin italaga ang ating sarili sa paglilingkod sa iba at isaalang-alang ang interes ng iba ng hinggit kaysa sa atin. Amen. Sa Filipos 2 verse 3. Ang saloobin ito ang nag-aalis na makasariling kahangarin. Ano po yan? Kayabangan at ang pagkakabaha-bahagi na resulta
no po, ng pag-absuelto at pagtanggol sa sarili. Sa kanyang pagpapakumbabaan, lagi siyang naging masunurin sa kanyang ama. Kaya nararapat sa isang mapagkumbabang Kristiyano na kusang isang tabi ang pagiging makasarili at sumunod na may pagpapasakop sa Diyos at sa kanyang salita. Submission. Submissive heart. Ang tunay na pagpapakumbaba ay nagbubunga ng pagiging makadiyos, kakontentuhan, at katiyakan, katulad din na makikita po natin sa buhay po ni Esteban. Alam niyo po, noong time po na nakita po natin si Esteban, napakatapang, po, talagang sinasabi niya yung mga katotohanan sa mga tao po. Pero yung mga tao po noon talagang violente na rin po pala. No? Naalala ko tuloy sa buso-buso, na barilan. Masyado maiinit na rin pala yung mga tao nung panahon na yun. Parang ang naisip ko, parang nangyayari, iba lang na sitwasyon. Pero ngayon parang nangyayari din, no? Yung mga tao talagang sobrang konting masyadong mainit na agad ang mga ulo. No po? Papatayin kung papatayin. Madali nang pumatay ng tao. No po? Pero yung kay Esteban, yung kanyang pagkamatay, worth it eh. Di ba? Ibig sabihin, naglilingkod pa rin siya sa Panginoon. Inialay pa rin niya yung kanyang buhay sa Panginoon. Po? Na naglilingkod at sinasabi yung mga katotohanan sa mga tao. Po? Ikalawa, ano po yung una? Maglingkod ng may pagpapakumbaba. Ikalawa po, maglingkod sa pamagitan ng kapangyarihan. Alam niyo po, sa paglilingkod po natin, hindi naman po natin kaya na in our own strength, in our own yung karunungan, kundi nanggagaling po ang lakas at karunungan, wisdom sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Kahit pa siya ay pinili upang maglingkod, si Esteban ay may matibay na pananampalataya. Yun po yung maganda kay Esteban. At puspos ng banal na espiritu. Kaya habang lumalago, ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang kapangyarihan. Nakagawa siya ng maraming himala at kamanghamanghang bagay. Nagawa pa niya makipagdebate, po. At hindi siya kayang talunin ng iba dahil binigyan siya ng karunungan, po, ng banal na espiritu. Sa Gawa 6:10, po. Pinagsilbihan niya ang Diyos sa pamagitan ng pagpapalaganap ng ebanghelyo. Mga kapatid, sa pamagitan mo ay maaaring maipamalas ng Diyos ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, kahit maliit na bata, po, I remember si Jay, yung groupings, sabi niya, pag may katabi daw siyang, ka-eskwela, sineshare niya ng gospel. Wala naman po sa edad eh. Kung bata ka, youth ka, young professional ka, young adult ka, kababaihan, kalalakihan, senior, hindi po sa edad po. Lahat po tayo ay merong binibigay na wisdom and talent po ang Panginoon, pero kailangan yung puso po natin tama. Kaya nga, dito po, na ipapamalas po ng Diyos ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Kaya laging maging handa at hanapin. Hinahanap po ba natin ang kalooban po na ating pong Panginoon? Kailangan po laging handa at hanapin ang kanyang kalooban. Ito po yung mga tanong. Paano po tayo lumalago at natututo sa espiritual nating pamumuhay? Ikalawa po, pinahihintulutan mo ba ang banal na espiritu na kumilos sa iyo? Amen. I-share ko lamang po, sa munisipyo po ng San Mateo. Magsi 7 years na po ako dyan. Pero sabi ko, Lord, kapag gagamitin mo yung talent ko, ay dalangin ko na samahan mo ako na yung mga kasamahan kong empleyado ay makakilala sa iyo. Kaya pagka po flag ceremony, na na-amaze po ako kasi parang
tapos na yung flag ceremony, inaantabayanan nila ulit kailan ang flag ceremony na ikaw yung mag-MC at mag-share ng gospel or kakanta, ano po, na be-bless daw sila sa mga song, sa mga wisdom, ano po, kasi inaano ko po ang sarili ko na pagka po ginagamit ang buhay ko kahit saang lugar, lalo na kasama yung talent ko, no po, hindi po pwede na ang Panginoon ay hindi ko talaga mabanggit sa kanila. So, nag-share ako ng gospel. Alam ko po may mga Muslim doon sa munisipyo, iba-iba po mga empleyado ron, ha? May INC. Pero natutuwa ako kasi excited sila. Katulad na yun itong June, no po, hindi ko alam kung makakapag ano po. Pero tingnan po natin kung ano pong ng Panginoon. Pero ito pong June ay inaabangan na naman nila na ako po ay makaawit at makapag-share ng gospel. Every time na ako po ay tatayo, doon po, ilang libo po ang empleyado ng munisipyo, pinipilit ko na, Lord, kailangan ay samahan mo ako sapagkat nais ko na yung mga kasamahan ko sa trabaho ay makakilala sa iyo. And through that song, mga song na kinakanta ko, I remember malapit na mag-Holy Week noon, kumanta ako na isang song. At alam ko, kinanta ko rin dito yun bago ko kinanta doon. At nagpagawa ako ng isang clip na pinapako si God, yung sa Passion of the Christ. Talagang sila, na-touch sila. Yung mga ganung bagay na kung saan talagang isa siguro yun sa way ng kung saan yung mga tao ay mapalapit mo sa Panginoon. Through that talent or ano pa man na meron kang pwedeng gawin para ma-share yung salita po ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon. Ito yun paano tayo lumalago at natututong sa spiritual nating pamumuhay? Pinahihintulutan po ba natin talaga ang banal na espiritu na kumilos po sa atin? Kaya sabi ko nga, Lord, ang banal na espiritu mo ang lagi pong sumama po sa akin. And even do sa ILM Commonwealth, first time ko po mag-speak doon, alam ko po kasama po ang Panginoon that time, at pinupuri ko ang Diyos sa aking pong buhay sapagkat after ko mabiopsy, ay sunod-sunod yung aking pong, tawag dito, yung aking pong mga activity para sa Panginoon. At papasalamat ako kasi napakabuti po ng Diyos sa aking pong buhay. Tapos po, sabi dito, ipanalangin na magkaroon ka ng mga pagkakataon na sanayin ang mga espiritual na kaloob na ibinibigay sa iyo na may puspos na pagkilos niya. At ipanalangin mo rin na malinaw mong marinig ang tinig ng Diyos at makilala ang paggabay ng banal na espiritu. Amen? Kailangan po lagi tayong manalangin. Kung gusto po natin magpagamit sa Diyos, lagi po tayong manalangin, nasamahan po tayo. Sanayin tayo sa pamagitan po ng banal na espiritu na kaloob na ibinigay po sa atin na may puspos na pagkilos po niya. At ipanalangin din po natin may malinaw po nating marinig ang tinig ng Diyos at makilala ang paggabay po ng banal na espiritu. Alam niyo po, ganito po yan. Mararamdaman po ng tao yung banal na espiritu, yung pagkilos ng Panginoon kapag ang isang tao po ay puspos ng pagkilos at paggalaw ng banal na espiritu. Amen po ba? Amen. Ramdam po yun. Ramdam po yun ng tao. Ikatlo po, ano po yung una? Tandaan po natin. Yung una po, maglingkod ng may pagpapakumbaba. Ikalawa po, maglingkod sa pamagitan ng kapangyarihan. Kaya huwag po tayo matakot na mag-share ng gospel, sapagkat kasama po natin ang Diyos. Amen? Sabi nga po natin, kasama natin ang Diyos. Bibigyan niya po tayo ng wisdom. Bibigyan po niya tayo ng anointing
anointing na nagmumula po sa Kanya. Ako naniniwala po ako doon kasi ako di naman po ako ganong kagalingan sa Biblia. Ano po, di naman ako nag-aral ng theology. Ang Pastor Manny po talaga ang nag-aral ng theology, ano, hindi po ako. Pero lagi po ako nagpapasama, Lord, tulungan mo kasi baka mamaya may mga tanong sa akin, lalo na sa munisipyo, no, may mga INC dyan, may mga Muslim, magtanong sa akin about ano, pero wala pa naman sa awa po ng Diyos, ano po. Tapos nakikita rin nila, no po, na talagang, syempre, iba-iba po yung mga kasamahan po natin dyan na kung saan hindi po talaga ako nakakasama sa mga good times nila, medyo kilala na nila ako. Ano? Doon ay talagang sinasamahan ko sila pero iniiwas ko yung sarili ko kasi syempre, God is holy, no po? Kaya tayo po ay dapat maging holy din. Ano po? Amen ba? God is righteous. Ikatlo po, maglingkod ng may pagsasakripisyo. Sabihin po na natin, 1, 2, 3, go. Maglingkod. Ay kasama po talaga yan sa paglilingkod. Alam niyo po ba, si Esteban ay pinatay sa pamagitan ng pagbato. No? Ang laki ng bato, nakita niyo po ba? Sa ulo. Isang bato lang nun, tumba ka kaagad, di ba? Hindi, maraming bato yung ibinato sa kanya, mga kapatid Nakita niyo po kung paano namatay sa pamagitan ng pagbato si Esteban? No po, buong tapang siya, no po, inihayag ang ebanghelyo sa kapulungan ng mga namumuno noong panahon iyon. Ang kapulungan na siya rin nagpapatay sa ating Panginoong Hesus. Ang kagustuhan niya na paglingkuran ng Diyos at ipahayag ang kanyang pangalan ay malayo, no po, sabi niya kanyang pangalan, ano po, ay malayo ang narating. Matapat siyang naglingkod, nagpahayag, at nagpakita ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Maging sa kamatayan, ibinigay niya ang lahat ng maibibigay niya. Wala siyang ipinagkaila. At ang tunay na paglilingkod, yan nga po ay merong pagsasakripisyo. Paano mababago na sakripisyo ni Jesus sa krus ang pananaw natin sa pagsasakripisyo? Ang Panginoong Jesus din po, nagsakripisyo din po sa atin, amen ba? O paano? Namatay po siya dun sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung isang makikita po nating matinding pagsasakripisyo po ng Panginoon. Hindi man po tayo karapat-dapat, ngunit tinubos po niya ang ating mga kasalanan sa pamagitan po ng pagpapako sa krus. No po? Ano pa, si Esteban, nakita natin, ano, na talagang buong tapang siya, na nagsasalita. No po, ngunit siya po ay namatay sa pamagitan ng pagbato. No po. Paano nga po ba mababago na sakripisyo ni Jesus sa krus ang pananaw mo sa pagsasakripisyo? May mga bagay ba sa buhay mo na hindi nagsisilbing paglilingkod sa Diyos? At ikatlo, inilaan mo na ba ang buhay mo sa paglilingkod sa tunay na Diyos? Mga kapatid, we're on the last days. Hindi na po biro yung nangyayari ngayon. Nakita niyo po sa Thailand, ama po ba? Myanmar? Myanmar ba yun? Oo. Nakita niyo po kung paano po yung lindol talagang, iniisip ko nga kasi kami dyan sa munisipyo, lagi kami nag-earthquake drill. Tapos, kunwari, magsusuot kami ng Sabi ko nga ito kaya sa totohanan, magagawa pa kaya namin na magsuot ng, tawag doon yung sa ulo, pang-protekta namin. Siyempre, pagkalindol lang, takbuhan na. Kanya-kanya lang save ng sarili mo, di ba? Tapos, luma pa yung building po namin. Di ba? Sabi ko nga, paano pag tumama ang 7.7? Magnitude dito po sa Pilipinas. Hindi na po biro yung nangyayari, mga kapatid. We're on the last days. Nasa huling panahon na po tayo at kung mababasa niyo po sa Revelation, talagang nakikita. Ano pa? Taiwan at China. Nagtrabaho po ako sa Taiwan 6 na taon. Pero po sa 6 na taon na yon, mapayapa naman. Pero this time, parang hindi yata payapa doon. At gusto na sakupin ng China ang Taiwan.
talagang hiwalay po kasi ang government ng Taiwan no? Kasi ang Taiwan po ay asensado. Marami po itong kumpanya, maraming factory. No po, 6 years po ako doon sa Taiwan na nag-work. At nakita ko po itong maunlad kahit wala po ang pag-govern ng China. Pero this time, ano po nangyayari? Nagkakagulo po sila. Bansa, laban sa bansa, lindol, ano pa? Flood, patayan, pasama ng pasama ang tao, konting ano dyan sa kalsada, o barel. Diba? Parang hindi na normal. Kaya nga po, mga kapatid, ipinauunawa po ito sa atin ng Panginoon. Paano po ba mababago ng sakripisyo ni Jesus sa krus ang pananaw mo sa pagsasakripisyo? Hanggat may lakas po tayo po ay maglingkod sa Panginoon. May mga bagay ba sa buhay mo na hindi na nagsisilbing paglilingkod sa Diyos? Po, minsan kasi iba na po yung priority ng tao. Pansinin niyo po ngayon, masyado ng focus sa trabaho. Yes, hindi naman po sinasabi ng Panginoon, lagi po sinasabi ng pastor, ano po, hindi naman sinasabi na huwag kang magtrabaho o huwag kang magnegosyo, ano po. Okay po yan, kasi pang araw-araw po natin pero ang sinasabi po ng Panginoon, kasi God is a jealous God eh. Ako unahin mo. Ako ang pagsilbihan mo muna. Di ba, seek ye first the kingdom of God and all those things shall be added unto us. Lahat ng mga bagay na pangangailangan mo, idaragdag na lang po. Amen ba? Kung naniniwala po tayo at nananampalataya, ano pa? Inilaan mo ba ang buhay mo sa paglilingkod sa tunay na Diyos? Hanggat may lakas po tayo, katulad po sa mission po natin sa Aita, no po, lagi po kami nagpapaalala ni Pastor Manny kasi ilang days na lang po kami, no? April, buti umabot pa po kami na anniversary. Pero first week or maybe second week of May, no po, ay wala na po kami dito ni Pastor. Lagi po kami nagpapaalala, ang mga mission po natin, mahirap po yan. Tatawid po tayo na ilog, lalakad po tayo, pupuntahan po natin yung mga tao po roon. Even sa San Isidro, mamaya, na po, napakainit. Pero yun po may pagsasakripisyo. Kasama po yan. And even yung bulsa po natin, kasama din po yan. Hindi lang po naman, ang paglilingkod po, tandaan niyo po, ay laging kasama po yung pagsasakripisyo. Lahat sa buhay po natin na meron po tayo, kaya po natin ibigay sa Panginoon. Amen. Ako naniniwala po ako talaga na ang Diyos, kapag gusto mong maglingkod, ay tutugon siya. I remember no ako po ay nasa ospital. Alam po ni Attorney Lea yan. No po? Tinawagan ako ni Ate Lea. Kasi ang gusto po namin, umattend ng conference at kumanta. Talagang gusto kumanta. Bakit? Diyos ko po, ilang linggo kami nagpupuyat para lang ito ay... Kasi ang Pastor Manny po ay presidente ng Liturgy Arts and Music. May padispedida nga rin po sa amin. Itong next week ay kakausapin after ng patay lamang po ni Pastor. Sunod-sunod po yung mga activity po namin itong April. Kung hindi po ako kinausap ni Ate Lea, hindi ko yun i-go-go, Ate Lea, sa totoo lang. Pero binigyan ako ng wisdom ni God na unahin ko yung health ko. Kasi umiyak talaga ako nun kasi sabi ko, Lord, kakanta ako sa'yo. Gusto kong kumanta, gusto kong umawit, gusto kong mag-perform. Pero yung time ng biopsy ko is 12. Binilang ko yung araw, sabi ko, aabot kaya ako neto ng linggo? Pag ako ay nagpa-admit. Pero sabi ng doktor ko, hindi ka na pwede next week kasi madaming cancer patients na maa-admit. Wala ka nang pupwestuhan. So you have to, kailangan mo magpa-admit na. Sabi ko, Dok, baka naman pwedeng, medyo kinulit ko pa si Dok pero alam kong hindi tama kasi parang ipilit ko pa rin yung gusto ko. Then, chinat ko si Ate Lea, paano ba gagawin ko neto? Kasi si Pastor naka-impake na. Actually, yung kanyang maleta, inayos ko na, inano na namin kasi
2 to 3 days po yata yung konferensya. Kaya ilang araw pong hindi nakasama si pastor sa conference. Iyan po ang katotohanan. Pero yung heart ko, Lord, gusto kong umawit sa iyo. Gusto kong mag-perform. Gusto ko, Panginoon, mabigyan ka ng mataas na papuri sa kabutihan mo sa buhay namin mag-asawa. Sa lahat ng nangyayaring na pagtagumpayan namin. Even si Pastor Manny gusto din niyang tumugtog tsaka kumantay. Kasi siya po yung presidente ng LAM. And of course, kailangan din niyang umattend ng national conference kasi lahat po ng mga pastor po doon ay nagko-conference sasama-sama tapos po destinuhan. After nun, anniversary ano po. Hindi po pwedeng wala kami ng linggo, Lord. Tapos nung okay na, nung ako po ay nabiopsy ng 13, 12, admit, 13, 14, no po, ay sabi ng doktor, pwede na. Pero namamagana po yung ganito ko yung sa kamay ko. Siguro sa dextrose po yun. Maga po yung mga ugat eh. Hindi ko maintindihan. Hindi ko pa maigalaw yung isa kong kamay. Tapos yung boses ko parang hindi din, kasi syempre, na po ako na anesthesia. Tapos parang iba pa yung ng boses ko noon. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo ako na mabalik ng normal yung boses ko para makaawit ako. Ayun, salamat sa Panginoon kasi nakita ko, kapag gusto mo talagang maglingkod, gagawa ng way ang Panginoon. Kaya sabi ng doktor, sige, Friday, pwede na kayong lumabas at mag-clearance. Po, salamat sa Panginoon. Kasi Sabado, nakapagpahinga pa kami ng Pastor Manny, tapos Linggo, Sabak na naman. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya sabi ko nga, Lord, salamat po kasi nagawa pa rin namin yung talagang gusto ng heart namin. Kasi nakikita talaga ni God yung heart po natin eh. Amen? And that time, sabi ni Ate Lea, hindi ko unahin mo yung iyong health. Mauunawaan nila yan. Kasi nag-worry din po ako. Sabi ko, hanapin po si Pastor. Baka tanungin po kami. Actually, papasalamat po ako kasi si Ate Lea talaga lagi pong gumagabay po sa aming mag-asawa. No? And even pagka yung mga kailangan, when it comes sa decision making, ang Ate Lea po yung laging ginagamit din po ng Panginoon sa amin para mas maging, kasi syempre pag magulo na yung isip mo, siya yung ginagawa talaga ni God na mag-guide po sa amin at magsabi na ito yung dapat, ito yung kailangan, ito yung dapat na maunahin. Ganun. Kaya salamat po sa Panginoon sa buhay po ni Ate Lea. Po. Kaya nga, mga kapatid, at tulad po ni Esteban, pakita rin po natin sa Panginoon yung ating pong ating katapangan, ating pong yung determinasyon. Kasi nakita ko sa buhay ni Esteban yung determinasyon niya eh. Yung katapangan niya, yung talagang pinagsisigawan niya, ang ating Panginoong Hesus at sa buhay niya, nakita natin kung paano yung kanyang pagsasakripisyo. At talagang hanggang sa kamatay po niya, yung pagbabato sa kanya ng mga taong yung buong tapang po niya inihayag ang ebanghelyo sa kapulungan at sa mga namumuno sa panahon pong iyon. Tandaan po natin mga kapatid, basta para sa Diyos, lagi po dapat the best yung paglilingkod na gagawin po natin. Amen po ba? Amen. Lahat po ng kusan man po tayo dalhin, isa pa, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, in every decision na gagawin ko, tulungan mo ako maging tama. Alam niyo po ba, siguro, iniisip po ninyo, dahil nga may trabaho ako sa munisipyo ng San Mateo, paano, dami nagsasabi sa, Pastora, paano na yung work mo sa munisipyo? Paano na yan? Kasi ang layo. Sabi ko, paano? Ang Panginoon po ang bahala sa akin. Mahal na mahal ko po yung work ko. Alam po ng Panginoon yan. Pero kung kailangan ko pong i-give up ito, i-give up ko po. Ngayon po, ito naman po yung aking pinagpe-pray. Lord, tulungan mo ako kung paano ako maka-exit. Hindi ko alam kung paano ko i-exit eh. Kasi sa totoo lang po, ngayon po ay election. Lapit po ang election. At alam niyo po ba kung ano naka-assign po sa akin?
Ako po ang gumagawa ng mapa po ng munisipyo ng San Mateo. Napakalaking project. Ako po ang nagsasubmit. Ngayon, inassign po sa akin ang Farm to Market Plan Road. Imagine, Farm to Market Plan Road ng buong San Mateo. Ako po ang gagawa ng road network kung saan ang mga tao po ay madali nang makakapamili o makakapunta sa mga market. Ako po ang gagawa ng Farm to Market Land Road. Miss Paraluman, ako po'y lagi pinapa-attend sa training. Paano ba ako e-exit nito? Ako yung pinapa-attend sa training, Lord. Ano po bang gagawin ko, no? And nag-uusap kami ni Pastor Manny, tumatiming lamang po tayo. No po. And nung time na nasa ako sa ospital, sabi ko, Lord, lahat sa buhay ko, no, ay para sa iyo. Kung kailangan ko i-give up yung trabaho, i-give up ko. No po. Alam ng Panginoon kung gaano ko puminahal yung trabaho. Kasi ganun po talaga ako pag nagtrabaho eh. Ano po talaga, nandun yung love ko. Pero pagka medyo toxic na, exit na ako. Pero hindi eh. Inilagay pa ako ni God sa mas magandang departamento, no? Inalis niya ako sa ICTO, inilagay niya ako sa MPDO, Municipal Planning Development Office. Alam niyo po ba, ang MPDO, kadikit po yan ng Mayor's Office. At lahat po ng mga plano, kami po ang gumagawa. At ipe-present po yun sa Mayor. At diba, parang mas sabi ko, paano baga ako bagaan nito? Kasi lahat ng training, makita niyo po sa Tagaytay, papadala ako sa Tagaytay, ako lang mag-isa, papadala ako sa Teresa Rizal, ako lang mag-isa, pero may may sasakyan. Nire-ready na nila, pati service. May ano pa kailangan mo? Sabi ko, yung mga pati laptop, sige. Napaka, po ng Panginoon, buti sa akin. Pero siguro tinetest din ako ni Lord. Tignan ko nga kung mag-give up neto yung kanyaan. Pero yun nga, sabi ko nga, Lord, kung kailangan ko i-give up yung trabaho ko para sa'yo, i-give up ko yan. Po. And this time, mingi po ako ng panalangin, po, kung paano po ako maka-exit sa munisipyo. Sapagkat napakalaki po ng nakaatang po sa aking paano ko pa sasabihin, responsibility. Po. Sapagkat ako lang po yung iilan lang po kasi nagmamapping sa munisipyo. Salamat sa Panginoon kasi knowledgeable po ako when it comes sa mapping. Pero nakita ko po na inaaral ko po ito, nandun yung pagsasakripisyo eh. Po. You have to sacrifice everything. Lahat ng meron ka, sakripisyo. Po. And syempre, sa IRM Pandakaki po, napakalayo from here. Kung sabi ko nga, parang di ko yata kaya yung ganunan. Dito nga lang, kaya nga po malapit na trabaho ang ko, hindi na Ortigas. Dati po kasi ako nag-work sa Ortigas. Doon po talaga ako nagtatrabaho. Sa Bedpress Holding Corporation. Ito po yung Lopez Company. Doon po ako natutong mag-mapping. Sila po yung nag-train po sa akin. Po. Hindi ko na kaya yung malayo ang biyahe. Kaya sa San Mateo, mas malapit, mas okay. Pero ngayon nga po ay madidestino ang ating Pastor Manny sa IRM Pandakaki. So, medyo malayo. Hindi po kakayanin yung parot pa rito. Although may bahay po sa Kasiglahan. But anyway, I have to, parang kailangan po talaga na pareho po kami naandoon. Lalo na at yung pong, syempre sa pasimula, kailangan kami po ay naandoon, pareho. Kaya yun po, yun po ang aking pinapanalangin sa Panginoon, paano po ako e-exit sa munisipyo. Kanya po, sabi ko nga, Lord, itong message na to, parang nakaka-relate din ako sa aking po sarili. Sapagkat, ang paglilingkod po talaga, una, sabi ko nga, merong pagpapakumbaba. Ikalawa, maglingkod sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon at maglingkod ng may pagsasakripisyo. Kasama talaga yan. Amen? So, yun po, purihin po ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sa huli po, sasabihin ko po sa inyo, maglingkod po tayo sa Diyos, gawin na natin yung pinakamainam,
pinakamagaling na paglilingkod. Give our best shot sa ating pong Panginoon. Lahat ng uri ng ginagawa mo, kahit naglilinis ka dito sa church, ay paglilingkod po iyan sa Panginoon. Amen? May nakakakita man o wala, yan po ay isang paglilingkod sa ating pong Panginoon, na ikaw ay naglilinis sa iglesia. Ano pa? Ikaw ay nag-share ng gospel, nagmi-mission. Yan po ay uri ng nagtuturo ng mga bata. Hindi nagsasawa, no? Magturo sa mga bata. Laging gumagabay. Isang uri ng paglilingkod. Ano pa? Mga cell group. Palakasin po natin yan, mga cell group po. Lagi po nagpapaalala din si Pastor, ano po yung mga cell group. Yan po yung actually, buhay din yan ng church. Pag walang cell group, pag patay ang cell group, mamamatay din po ang church. Kasi dyan po kumukuha, dyan po nagmumultiply. Ano po, multiplication po tayo, hindi po subtraction. Nagmumultiply po yung mga miyembro. Kasi dyan din po tayo kukuha ng mga leader. Kung kaya, lahat po ng mga cell group nyo po, palakasin nyo. Yun lang po yung hiling po namin, ano po. And even our mission, ano po, palakasin din po natin. Amen. And this coming, anniversary, ang ating pong speaker, may papakilala na po sa inyo. Ang papalit po kay Pastor Manny, ang Pastor Duran, ay mag-i-speak po dito. Kaya po, syempre, sa transition, sasabi din po namin yung pong mga ginagawa po namin dito for yung pagta-turn over po. Kasama na rin po yun. Kaya sana po, huwag po kayo mawawala sa April 27 po, ay makasama po namin kayo. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa buhay po ni Esteban, Panginoon. Nagpapaalala po sa amin na ikaw yung Diyos, Panginoon, na lagi pong naandyan, kumakasama po sa amin. Lord, nakita po namin kung ano yung sakripisyo ginawa ni Esteban. Napakahirap. Mahirap po yung kanyang kamatayan, Panginoon, na siya po ay binato. Pero naandun po yung katapangan, Panginoon. Siya po ay naghahayag ng mga katotohanan, Panginoon, sa mga tao po noon. Pero Lord, nakita po natin yung consistency ng heart po niya na nagsisilbi at yung kanyang faith ay naandun, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami maging katulad ni Esteban. Bagamat, Lord, ang kalagayan po namin ngayon sa kasalukuyan, hindi na po katulad ng dati, Panginoon, na kung saan mahigpit yung mga tao, Panginoon, pagdating sa Ebanghelyo o sa mga salita mo, Panginoon. Pero Lord, nasa free country po kami at kaya-kaya na po namin i-share ang gospel sa mga tao, Panginoon, sa anumang lugar. Ito man po ay nakatagong lugar, mga liblib o saan pa man, Panginoon, dito sa Montalban. Lord, idinadalangin ko po sa mga oras po na ito. Gamitin niyo po ang lahat ng mga kapatiran dito sa Montalban, Panginoon, na sila po, ang kanila pong buhay ay makapaglingkod po sa inyo. We're on the last days, O God, at marami ka ng mga sign, marami nang nangyayari, Panginoon, sa mundo pong ito. At tunay nga pong kulang pa yung buhay po namin para po ialay po sa inyo, Ama. Napakabuti niyo po sa iyong mga salita, ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, mga pagpapala, kalakasan, kagalingan, nararanasan po namin. Napakabuti niyo, Ama. At kulang pa, Panginoong, ialay ang aming pong buhay sa lahat, Panginoon, ginagawa niyo po sa amin. Sa umaga pong ito, Lord, lagi po ninyong iparemind po sa amin. Hindi lang, Lord, sa narinig po namin o sa kabilang tenga, Lord, sa aming pong puso, Panginoon, lagi po namin itong maalaala, yung ginawa po ni Esteban na pagsasakripisyo, Panginoon. Dalangin ko po, yung maglingkod po kami na may pagpapakumbaba, maglingkod po kami, Panginoon, na mayroong puspos ng iyong kapangyarihan sa paano, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita, sa pagbubulay-bulay ng mga salita, sa pananalangin araw-araw. Dito mararanasan po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang samahan niyo po kami sa lahat po na aming gagawin. Panginoon, tulungan niyo rin po kami makapaglingkod na may pagsasakripisyo. Maibigay po namin ng totohanan ang aming pong buhay, Lord, na hindi po ganun kadali ang maglingkod, ngunit nagagawa po namin, Panginoong, pag-aanin, nagagawa po namin na maglingkod
Lord, sa kasi kasama po namin kayo, Panginoon, sa aming pong buhay. Kaya maraming salamat po, Ama, sa kabutihan po ninyo. And even yung mga bulsa po namin kasama din ito, Lord, sapagkat lahat naman po ng meron kami ay galing po sa inyo, Panginoon. Trabaho, business, mga pinagkakakitaan, Panginoon, marapat lang na ibalik po namin ito sa inyo. Lahat, Panginoon. Kulang pa ito, Panginoon. Lord, sa umaga po ito, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan. Dalangin ko na, Lord, ang iyong mga salita ay tumimo po sa aming mga puso at manatili, Panginoon. May apply po namin sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa pangalan po na ating Panginoon Jesus, ang lahat po na anak ng Diyos at nagsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa salita ng Diyos ngayong umaga. At para naman po sa ating tithes and offering encouragement, tinatawagan ko po ang ating Sister Maricar Patricio. Para po sa ating pong tithes encouragement, makibuklat po tayo sa Kawikaan 3, 9-10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nangaapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Tunay nga po na marapat po nating ibalik sa ating pong Panginoon yung mga bagay na ibinigay niya sa ating katulad ng trabaho, ng negosyo, yung pag-aaral o yung magandang ani na ating pong tinatanggap. Kahit estudyante po, pwede po tayong magkaloob yung 10% ng ating baon, pwede rin po natin kung ibigay ko sa ating pong Panginoon at yung sa may mga trabaho po. So, ibigay po natin ito sa ating pong Panginoon upang maging kabahagi po tayo sa gastusin po ng ating pong church. Sa kung paano tayo nagiging kabahagi po dun sa ating pong tahanan, sa ating pong bahay, ay din po tayo maging kabahagi dito po sa ating church po. At ito po ay nilalaan po natin sa paghahayo po o dito po sa pagbabayad po ng kuryente ng church, ng upa, at ng iba pa pong mga gastusin po sa ating pong church. Yun lamang po ay marami pong salamat. Sige po, tayo po ay manalangin saglit. Panginoon, salamat po naman Lord sa aming po mga kinabubuhay, sa aming kalakasan, sa lahat ng aming po source of income, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagkilos sa aming pong church pong ito, sa aming pong mga manggagawa, bagay Lord, sa lahat ng aming mga mission points, Panginoon. Bless us, Panginoon. Pour out your blessings sa aming pong mga buhay, Panginoon, Lord. And Lord, kasi itong muli po pagsampa sa inyo, Lord. Give us, Lord, our best na itong sa pong paghahandog po sa pong pangalan, Panginoon. Po ito, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa ating finance project, at yung piso mula sa
closing song, Give Thanks. O tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa iyong mga salita ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, ang papaalala po sa amin ang buhay po ni Esteban. Ang tunay na paglilingkod, Panginoon, mayroong pagpapakumbaba. Nandun po yung kapangyarihan ng pagsama po ninyo ng Banal na Espiritu. Gayun din po, Panginoon, ang pagsasakripisyo, Lord. Salamat po, Ama, na minsan pa nagpaalala po sa pamagitan po ng example ni Esteban, Panginoon, yung kanya pong pagsasakripisyo, yung kanya pong pananampalataya, yung kanya pong katapangan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong paglilingkod, lagi niyo po kami samahan. Magkaroon po kami, Panginoon, yung compassion, Panginoon, sa mga tao, yung heart po namin, Panginoon, kahit saan po kami dalhin. Samahan niyo po kami, Panginoon, kung saan naandun po yung inyo pong pagkilos ng Banal mong Espiritu, pagsama ng Banal mong Espiritu upang makahayo po kami at magamit po ang aming pong buhay para sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Ama, sa aming pong pansamantalang pagwiwalay, patuloy niyo pong pag-iingat, paggabay, pagpapala sa mga susunod na araw, Panginoon, na aming pong haharapin. Samahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you
magkamay po tayo.